Nag-prepare ka na? Oo. Bossing, kahit First time to mangyayari na maglilibre si girl. Para masama ang loob mo. Hindi po, hindi naman. Parang laban sa kalooban mo. Bossing, may last question si nanay. Ano po? Kasali ba yung sasakyan? Kanina pa tinanong sa akin. Sabi ko nga, hindi eh. Nay, Yung laman lang. Yung laman lang po, nay. pagka po nagnegosyo po kayo, tapos naging... Marunong po ba kayo magmaneho? Yung asawa ko. Marunong kayo magmaneho, tay? Hindi na. Hindi na po. Hindi kasama yung sasakyan. Wala. Opo. Sayang. Sayang, oh. Kung marunong kayo magmaneho. Pwede sana. Yung negosyo nyo po, pag lumago, Okay. makakabili rin po kayo ng sasakyan. Thank you, mga brad. Apo, thank you, bossing. Okay, see you. Maraming salamat sa mga taga-barangay San Isidro, Galas, Quezon City. At mga Dabber Gods. Abangan niyo yung concert ng dalawa. At meron lang akong babatiin nandito sa studio. Kung natatandaan nyo, nung March 6, ang ating sugod bahay winner, pangalan niya si Alan Apas. Si Alan, ito yung may naipangako ako rito na padadala ko agad-agad. Naisip ko, mas maganda kung punta sila dito sa studio, magkita naman kami para makapanood kayo ng live ng 8 Bulaga. Ito si Alan Apas. Pare, parang naka-Jaform ka ngayon, Salamat po sa inyo. Sino kasama mo? Si Mrs. Si Mrs. Ito yung may problema sa matris. Kamo, di ba? Mababa ang matris? Mababa matis. Hindi mabuntis. Opo. Nakapagpa-check up na ba si Mrs.? Hindi pa po. Hindi pa, bakit? Medyo mahirap po kasi ang buhay noon eh. Noon. Ngayon, Ganon din po. sabi mo, papacheck up mo. Mrs. Salif, tumayo nga kayo. Kailan kayo magpapacheck up? Napacheck up na po kasi ako dati. Kapos po kami noon dati. Kaya lang po, parang hirap na po yata talaga ngayong panahon. Ilan taon na ba kayo? 50 na po. 50 na? Ay, tigilan nyo na yung check-up na. Wala palang mangyayari. kahit tumaas pa yung mattress ninyo, hindi na kayo mabubuntis. 50 na pala, ba't di mo sinasabi sa akin? Ikaw, ilang taon ka na? 42 po. 42. Binigyan ko pa ng papacheck up to, 50 na pala. Okay. Teka, yung, di ba may jeep ka na kamo sira? Opo. Napaayos mo na? Ano po, inaayos po, tapos binibintata ng may-ari po. Sabihin mo, benta na lang dahil meron ako pinangako sa'yo, di ba? Opo. Tatandaan mo? Opo. Ako, hindi ko natatandaan. Ano nga ba yun? Motor po. Motor! Alangan namang mangako ako sa'yo na hindi ko tutuparin. Bakit naman hindi, di ba? Okay? Ilabas na yan! Bahala na. Liga na. Doon tayo. Ay, Brad. Bagong-bagong Suzuki GT 110. Tulad nung naipangako ko sa'yo, ito ang susi. Ha? Ayos, ha? Maraming salamat po sa inyo po. Wala nga naman. At bukod doon sa napag-usapan natin tungkol sa hanap buhay mo, yung jeep na sira, kaya sabi ko nga, baka ito, pwede mo nang pagsimulan ng panibagong hanap buhay, etong motor na to. Nabanggit mo rin na gusto mong matulungan yung mga kapatid mo sa Iligan. Opo. Para mas matandaan natin, mga Dabber Gods, eto, panoorin muna natin to. Ito kasing nasa ko talaga para talaga sa mga kapatid ko sa Iligan City. Yung mga kapatid niya sa Iligan na naging biktima ng sendo. Ano ba yun? Babae ba yun? Laki po. Ano pangalan? Ronelio Apas.
Nabanggit mo pangalan, di ba? Oo. Pinahanap namin si Ronilio. Ano, may hinihintay ka? Lala. Pinahanap ko lang. Problema, hindi namin nahanap. Hindi. Pwede ba yun? Jimboy, pwede ba yun? Papahanap natin tapos hindi mahanap? Makikita. O, makikita. O, ito. Tignan mo. Alan, huwag kang mag-alala sa amin. Kami ni ate mo nakauwi na sa bahay at ununtan din kaming bumabangon sa awa ng Diyos. At sa kayo naman dyan, kayo rin, mag-ingat kayo dyan. Kami dito sa Iligan, nasa mabuting buhay. Sana balang araw magkikita tayo. Yung mga ibang kapatid ni Alan, nandito ba? Hala, dito na kayo. Makapagpa-picture tayo, dali. Si Saldi, si Susan, Emelita, Anita, at yung si Ronilio. Ang maganda doon, alam mong nasa mabuti siyang kalagayan at unti-unti silang bumabangon kahit papano. At meron pa isang ano to, no? Meron ka pa isang kapatid eh. Si Ate Baby po. Nasa Bukidnon po. Nasa Bukidnon. Ilang taon na kayo hindi nagkikita? Mga sa 20 years na po. 20 years na kayo hindi nagkikita. Ate mo yun. Ate ko po yan. Gusto mo makita? Sana po kung... O, pumunta kang Bukidnon. Ronilio. Si Ronilio tuloy. Si Ronilio. Ikaw ba nanonood si Ronilio ngayon? Baka meron kang gusto sabihin sa kanya. Noy, kung nasaan ka man nun, mayroon pong ibinigay sa akin ng busing, tutulong ko rin sa inyo. O, yung natanggap na nung nasugod siya, papartihan mo si Ronilio. Opo. Paano naman si Ate Baby? Ganun din po. Tutulungan ko rin sila sa abot makaya ko sa tulong ng Panginoon. Yun kung mahanap magkikita kayo. Kung loobin po ng Diyos na magkita po kami, ipagkaloob ko sa Kanyang ibinigay mo sa akin ng biyaya. Mabait na kapatid to si Alan So, ito yung motor mo. Sisiguraduhin mo lang na parati ka naka-helmet, ha? Kung ikaw ang gagamit ito. Dahil bukod sa mahuhuli ka, pag wala kang helmet, mabuti na yung safe ka, ha? Opo. Nasaan yung helmet? Ha? O yung helmet? Helmet? Mabira, kinalimutan mo pa. Helmet, come in. Helmet! Aba, teka. Bakit riding in tandem to? Ay. Dala-dala yung helmet. Layo pa ng pinanggalingan. Bakit salubungin mo nga, Jimboy. Baka maligdaw. Yun yung nakakalimutan ko ibigay sa'yo, yung helmet Baka maligaw yung helmet. Jimboy, kay Alan yung helmet na yan, ha? Oo. Pati jacket, sa'yo na rin yan. Pakihubad nga yung helmet. Bigay mo kay... Ang may suot mo ng helmet, para sa kalaman nyo, mga Dabber Gods, ay si Ronilio. Sinundo natin siya sa Iligan. Dinala natin dito sa Maynila. Oo, may ano? Saan mo dadali niya? Hindi. Tatabi lang pala. Sorry. Ronilio! Kamusta ka na? Buti po. Sino po sila?
Kapatid. Kapatid mo rin. Ano, kayo ba'y binaha kayo, di ba, sa Iligan? Opo. Ano na po estado nyo ngayon? Kumakayod para maihahon yung kabayan namin at saka yung pagpatayo uli ng bahay. Yung bahay nyo, pinapatayo na. Kasi mga gamit ko na, sisira, yung mga kuan, pinaayos ko naman. Pinapaayos sa kasalukuyan. Itong si kapatid niyo si Alan, nag-aalala sa inyo yan?